Lang umaga po, Ama, sa gabing ito. Maraming salamat sa panibagong pagkakataon na kaloob mo upang maging facilitator na yung gawain sa pamamagitan ng aming mahal na Apo Kunching na yung kinalugnan na sa amin ay iyong binigay upang paglingkuran ka ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Sadyang napakasurpresa ng ating Panginoon. Sabi ko po kanina, masamang pakiramdam ko. Sabi ko parang mabigat ang aking pakiramdam. Subalit, dahil nalaman ko agad, umakyat si kapatid na Ana, ay kailangan walang mabigat na pakiramdam. Sa katotohanan lang po mga kapatid, napakasarap po magbalangkas ng gawain ng ating Panginoon. Na sa bawat araw, kung atin pong nanamnamin sa dakong ito, sa pamamagitan po ng pakikinig, at pag-angkin sa mga inyong naririnig, wala man ang ating Panginoon sa inyong harapan, damhin niyo po sa puso niyo, nakaharap niyo siya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat nagbabahagi, kung inyo pong nasusuri at nananamnam ang mga bahagi nila, nagiging magkakaroon po ng kaukulang kabuluhan para sa ating mga buhay. Na isang araw, yung kaganapan halimbawa sa buhay ni kapatid na Myrna, ni kapatid na Marie, ni kapatid na JR, ni kapatid na Alan, ay maaaring kaganapan din po sa buhay nyo. Amen po ba yun? Iba-iba lang yung senaryo, subalit isa lang yung tinutumbok. Paano ba tayo makakalaban sa lahat ng pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon? Amen po ba yun? Yan po yung pagninilay na ibibigay ko po sa inyo. Paano? Paano tayo makakalaban? Alam nyo po, yung pagninilay na yan ay tuwirang kung ating kakamtin, hindi natin kaya bilang tao. Amen po ba yun? Subalit dahil may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, at may taong ginamit ang ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang nagpakababa sa Diyos upang ibigay ang kanyang sarili at magamit ng ating Panginoon, yun po ang nagiging kasagutan. Kaya natin nakakayanan. Amen po ba yun? Sige po, suriin nyo po. Halimbawa po, wala itong gawain na ito, walang isang Apo Kunching. Halimbawa lang po, kayo ba sa sarili nyo, kahit kilala nyo ang Diyos, makakaya nyo kaya kung wala kayong naririnig na aral? Hindi po, malulugmok. Ako din, ganun din po. Sa bawat minuto, segundo man ng buhay, kung walang isang Apo Kunching na ginamit, na nagbukas ng aming diwa, naglinis ng aming puso, hindi rin po kami makakalaban sa mga pagdalisay na pahintulot ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ipagsigawan po natin ang kabutihan ng Diyos sapagkat ang kanyang kagandahang loob at kabutihan na pagliligtas sa ating lahat dahil sa kanyang pag-ibig, hindi dapat nating itago ang ating mga damdamin para sa Diyos. Amen po ba yun? Kailangan nating ilabas ng buong buo, ilabas natin ang buong puso, at huwag nating balangkasin ng putol-putol, kundi ipakita natin sa buong mundo na ang Diyos na buhay, hindi man bumababa mula sa kalangitan, may isang Apo Kunching na ginamit, puspos ng Espiritu na sa bawat araw ay naghahasik sa atin, ipagsigawan po natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaya sa gabing ito, tatawag po muna ako ng Buena Mano at tatawagin ko po si kapatid na JR Cow para po sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Salamat po Ama, purihin at dakalain ka sa oras na ito, sa gabay at patnubay mo sa bawat sa amin. Salamat po sa iyo sa bawat araw na kung paano ang iyong mga hain sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa aming Apo Kunching, ang siyang nagtitibay sa amin sa bawat hamon ng buhay. Maraming salamat po. Buhay po bang Diyos? Magandang umaga po sa gabing ito mga kapatid. Sinabi na po ng ating tagapagpakilala, ang ating MC, ang paano nga ba tayo nakakalaban sa hamon ng buhay. Iyon nga po ang katotohanan na kung wala tayo sa dakong ito at sa bilang tao at hindi tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon na kung paano nga sa bawat dinadaanan natin, bawat pinagdadaanan natin, ang kalakasan natin ay ang banal na Espiritu
ang banal na salita ng banal na espiritu sa katuhan ng mahal na po Kunching. Totoo po mga kapatid, isa lang po ako sa nakikinabang sa dakong ito bilang isang pinagkatiwalaan ng Panginoon. Patuloy po ako nagsusumakit, patuloy akong sa madalit salita po, ang hinahanap ng Panginoon talagang mapapatunayan mo po sa sarili ang pagkilos niya kung ikaw ay magiging makatotohanan. Yun po ang isang sa tuwin na sinasabi sa atin ng Panginoon ng banal na espiritu. Paano ka ba magiging makatotohanan? Sumunod ka sa kalooban niya, ibibigay sa iyo yung kailangan mo. Sumunod ka sa bawat atas niya, sa sarili mo kung paano nga ang bawat mensahe niya, paano mo maisasabuhay. Yun po mga kapatid, sa hindi natin maipapakita sa kapwa natin kundi sa sarili natin at sa Panginoon, sapagkat yun po may babahagi natin sa ating kapwa kung iyon nagaganap lamang sa ating sarili. Yun po, totoo pong marami na pong pinaganap sa akin ng Panginoon, kaya nga po ako nagpupurit, nagpapasalamat sa dakong ito na kung paano nga sa katauhan ng ginagamit niya ang mahal na Apo Kunching na patuloy na nagsasakripisyo sa atin mga kapatid. Buhay po ang Diyos talaga, buhay na buhay ang Diyos, sapagkat sa bawat araw na pinapahintulutan niya na tayo madako sa dakong ito, talagang masasabi kong nabibilang sa mapalad ang mga taong nakakadatal sa dakong ito, sapagkat binibigyan sila ng lakas ng pamamagitan ng salita na nagmumula sa Panginoon, na ipinadadaloy sa ating mahal na Apo Kunching at sa bawat taong ginagamit dito sa dakong ito. Kaya yun po masasabi ko, patuloy tayong patuloy nating gawing lakas ang salita ng Diyos, patuloy nating isabuhay, sapagkat tuwiran ko pong sasabihin talaga, ako nasubukan ko po sa sarili ko na kapag ako minsan pa hintulutan na ng galit sa sarili sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon na talagang nandyan po siya buhay. Talagang pinapatunayan niya na kapag yung magagandang aral lang nilagay mo sa isipan mo, siya na ang magbibigay sa iyo. At yung mga bagay na sa sarili mo ay alam mong magkakaroon ng galit, bigla pong mapapawi. Katotohanan po pinatutuhanan ko sa inyo na talaga pong pinagaganap ng Panginoon sa talagang ang mga bagay na nakakamta natin sa dakong ito, kapayapaan, kalakasan, yun po ang mga bagay na talagang binibigay ng Panginoon sa dakong ito. Yung pong mga bagay na pinagdadaanan natin, saglit lang po sa Kanya yun. Magtiwala, manalig lamang po tayo sa buhay na Diyos sa dakong ito. Muli po, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po. Purihin ka, Ama. Salamat sa Ama. Katotohanan po, kapag tuwirang makikilala nyo lang ang kalooban ng ating Ama, bawat po nating pagtahak sa mundong ito, na kung sa una ay para tayo nangangapa at sumusuntok sa hangin, ngayon po, sa katotohanan po, marinig nyo lang ang aral ng Banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, mayroon na kayong aral na maiaangkop sa bawat problema na pinahihintulot na dumating sa buhay mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa kaparaan ng iyon, doon pa lang, masisilayan nyo na at mararamdaman na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Amen po ba yun? Kaya sabi ko nga sa mahal na Apo, God, pag pinagmamasdan po, manatili lang pong maganda. Amen po ba yun? Sa gandang ito, sa kagandahan ng mga hinirang at kagwapuhan ng mga hinirang, nakatago ang mga pinagdaraanan na tanging Diyos lang ang nagbibigay ng kagandahan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa pagkakataong ito, tatawagin ko naman po ang isang alagad muli sa katauhan ng ating kapatid na Marie.
Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Paano nga po ba tayo makakahulag po sa bawat pinagdaraanan natin sa bawat araw? Sapagkat tunay nga po na habang buhay pa po tayo, talaga pong kaagapay na natin sa buhay ang bawat pagdalisay. Subalit, mapapalad tayo sapagkat andyan ang ating Panginoon na sa tuwin ay gumagabay at pumapatnubay sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bilang isang hinirang, sabi po nila, at ang kasabihan ng bawat isa, mentras daw po na nalalapit ka sa Panginoon, mas lalong maraming pagsubok ang lumalapit din sa atin. Totoo po yun. Subalit, andyan po yung kalakasan ng bawat isa sapagkat alam natin na may magtataguyod sa atin, na mayroon tayong maaasahang Diyos sa bawat sandali ng pagsubok. Siya lang ang tawagin natin at umasa tayo sa Kanya. Sigurado mahuhulag po sa natin ang bawat pagsubok na pinapahintulutan niyang maganap sa atin. Subalit may mga pagsubok na tayo rin ang gumagawa sa ating buhay. Subalit napakabuti nga ng ating Panginoon, humingi lamang tayo sa Kanya na may katapatan, pinagkakaloob niya ang solusyon sa bawat isa sa atin. Kung ito man po ay karamdaman na ating nararamdaman, ito po ay isang pahintulot lang ng ating Panginoon na maganap sa atin. Baka minsan nagkukulang na tayo ng pagtawag sa Kanya o nakakalimot na tayo sa Kanya. Minsan kasi pag nakuha na natin ang gusto natin sa ating Panginoon, naliligaw na tayo. Ibig ko pong sabihin ng naliligaw, naiinganyo na tayo sa saling ng mundo. Nakakalimutan na natin yung pangako natin sa ating Panginoon na pag binigay ang kagalingan sa atin, mananatili tayo sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat sa araw-araw na pagbibigay niya ng banal na aral sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tunay na inuulat niya sa atin ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Tayo lamang mga tao minsan ang umaabuso na sobra ang paghingi natin sa Kanya, subalit hindi naman tayo marunong magbalik. Subalit sa kabutihan ng ating Panginoon, may gawin lang tayong isang bagay na napakaliit, subalit napakalaki na yun sa Panginoon. Ano po iyon? Ang magbigay tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen po ba? Hindi natin kailangan ng salapi upang ipadama natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa, kundi ibigyan natin siya ng kalakasan kung siya'y nalulumbay, palakasin natin ng loob na huwag siyang malumbay sapagkat may Diyos tayo na dapat nating asahan sa ating buhay. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po sa dakong ito sapagkat ito ang pinili ng ating Panginoon upang dito tayo magpanagpo ng bawat isa sa atin. Dito tayo humihingi ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sapagkat direktahang nakakausap natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya anuman ang pinagdaraanan natin, ito ay baliwalang dumaraan sapagkat batid natin na may Diyos tayo na sa tuwin ay nakaagapay sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa tuwin na anuman ang pinagdaraanan natin sapagkat iyon ay isang parte lamang kung paano ipinakikita ng ating Panginoon na kung gaano niya tayo kamahal. Sapagkat lagi natin tatandaan, hindi tayo bibigyan ng pagsubok pagsubok na pahintulot ng Panginoon na maganap sa atin kung hindi natin kakayanin. Sapagkat batid niya ang kakayahan ng bawat isa sa atin kung hanggang saan lang ang kakayahan natin. Kaya kung ano man ang dumarating sa atin, huwag tayong malumbay, huwag tayong susuko sapagkat alam ng Panginoon na kaya natin ang binigay niyang pahintulot sa atin. Amen po ba? Kaya po kaming mga alagad, tatanawin nyo lamang pong nakangiti. Subalit, ano lang po ba ang pinanghahawakan namin? Ang pangako sa amin ng aming Panginoon, ng ating Panginoon, na maging matapat ka lamang sa Kanya, ihuhulagpos ka niya, ano man ang iyong pinagdaraanan. Kaya, ano man ang aming pinagdaraanan sa buhay, patuloy at patuloy kami nakatindig, patuloy at patuloy naming inaasahan ng Panginoon ang pangako sa amin ng Panginoon. Lahat tayo ay may pangako ang Panginoon. Panghawakan lang natin ito sapagkat ito ang magbibigay ng kagalakan, kapayapaan at kapanatagan sa atin. Kung ano lamang po ang dumarating sa atin, makontento tayo. Huwag tayong maghanap ng wala sa atin sapagkat iyon ang pag-uumpisahan ng ating pagkakasala. Kung marunong tayong makontento kung ano binibigay ng ating Panginoon, hindi tayo malulumbay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Lagi po natin gawin salamin sa ating pananampalataya ang ating Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu upang hindi tayo malumbay. Sapagkat tayo, sarili lang natin ang inaalala natin, ang ating mga mahal sa buhay, subalit ang ating Apo Kunching, lahat tayo iniintindi niya. Subalit patuloy at patuloy siyang nakatindig sapagkat alam niya ang ating Panginoon ang magtitindig sa Kanya at hindi siya pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, kaming mga alagad, anuman ang pinagdaraanan namin sa buhay, hindi kami sumusuko sapagkat ang ginagawa naming salamin ay ang aming Apo Kunching. Ang ginagamit ng ating Panginoon upang magbigay ng banal na mensahe sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayong malumbay, kundi sa tuwina, magpurit magpasalamat tayo sa ating Ama sapagkat nandito tayo sa dakong ito kung saan nakakaniig natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa napakagandang bahagi ng aking mga kapatid. Alam niyo po, habang nagbabahagi ang kapatid ko at ang kapatid na JR, na-remind po sa akin yung mensahe po kaninang tanghali kung paano po ang inanyayahan na magtrabaho sa ubasan, na dumating ng umaga, may dumating ng hapon at dumating ng tanghali, tapos hapon at paggabi. Parehas lang na binayaan. Alam niyo po, nagnilay po ako doon. Sabi ko, napakabuti ng Diyos. Hindi dahil ipinantay niya sa parehas na trabaho sa kabila na ang nauna ay kung paimbabaw ng trabaho, ibinigay pa rin po niya doon sa nahuli, yung pantay na bayad. At ang isa pang pagninilay ko po doon, sapagkat nababasa ng Diyos ang kailangan ng bawat anak niya. Amen po ba yun? Kaya kung paano pumasok ng maaga at pumasok ng gabi, yung hapon-hapon na pinantay, sapagkat siguro yung pumasok ng hapon na kunti na lang oras na ibinigay, mas kailangan po niya na bayaran siya ng pantay sapagkat kailangan niya nung araw na yon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Opo, nagaganap po yan sa amin. Kaya ang bawat pagdalisay at napahintulot ng ating Panginoon, sadya pong wala po tayong maitatanong sa Diyos na tayo pinabayaan. Amen? Na sa bawat araw, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, kung kayo po ay nakikinig, lalo na po sa tanghali at sa gabi na tumutungo sa dakong ito, may naririnig man po tayong mga homily sa ating mga kaparian na may mga espiritu po. Malawak po ang paliwanag ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching para higit nating maunawaan kung paano ang buhay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat pagtahak po, kagaya ng sinampit ni kapatid na Marie, ni kapatid na JR, ang bawat pagsubok ay hindi makakayanan kung bilang pagkatao lang. Ang bawat pagdalisay na pahintulot ay hindi mahuhulagpusan kung wala isang Apo Kunching na sa bawat araw ay nagbibigay ng aral upang maiangkop sa bawat problema nakakamta ng sino man. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakahalaga ang dakong ito, napakahalagang tipanan ang dakong ito ng ating Panginoon na hindi man natin nakikita, subalit sa pamamagitan ng kanyang mga aral, bawat punyal na itinatarak ng kalaban sa ating puso ay punyal din na itinatapat, inaangkop ng ating Panginoon at mas matalimpang sa Kanya sapagkat ang Kanyang aral ay hambing sa punyal na kapag ipinasok doon sa itinarak ng kalaban, talo ang kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa pagkakataong ito, tinatawagan ko po ang aking kapatid na bunso upang maghandog ng awit sa gabing ito. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Muli po ay purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat muli po ay nagkataon ng pagkakataon na makapagpuri sa ating Panginoon sapagkat tunay pong dakila ang ating Panginoon. Kay buti niya, kay bait niya talaga. Amen po ba yun?
kung papaano nga po ang binigay na pagninilay ng ating Mother of the House ay kung papaano nakahubulagpos sa lahat ng mga pinagdaraanan. Tanging sa Diyos po matatagpuan ang lahat ng ito. Amen po! Sadyang pinahihintulutan ng mga pagdalisay na yan upang kilalanan natin siya, tanggapin natin siya, upang sa gayon ay maramdaman natin ang kanyang pagsaklolo. Amen po ba yon? Amen po ba? Kaya po, para po sa inyong lahat at syempre po para sa ating Panginoon. Kahit tagal na rin naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingan na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinami ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan, Panginoong mahal. Ikaw walang may hawak, susi sa ligaya magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kahit gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas na kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin handa ako tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Di po ba sa ating Panginoon, sa ating po talagang Panginoon matatagpuan ang liwanag, ang susi kung paano natin matatanggap ang katatagan. Amen po ba? Kung wala po ang gabay at patnubay ng ating Panginoon, wala po. More pa po ba? Sige po, para nare-recall ni tatay yung ano po. Kaya inulit ko para na ni tatay. Ulitin ko na lang yung natutulog ba, Diyos, kasi gusto ko yun.
Hindi po talaga kasi nakikita po ang lahat sa atin. Ano po? Lahat ng nagaganap sa atin, alam na alam po niya kasi kapahintulutan po niya yon. Amen! Talaga po kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya anumang kaganapan, alam po niya. Kaya wag po kayo magtatampo. Hindi po tulugan Diyos. Gising na gising po para sa ating lahat. Kaya wag po ninyong kakalimutan siya. Na siya ay alayan, tawagan, tulugan. Ano po? Sapagkat kay buti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Okay po, para po sa inyo lahat ulit. Bakit kaya? Bakit ka pa naghihintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Alam mo na kung bakit nakakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at pinubulong ng iyong puso. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tama? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa at iniisip na natutulog pa. Natutulog pa ang Diyos, natutulog pa. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang nakalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat pa ba na ikaw ay maghintay? Nahimukin pa, pilitin pa ng tadhana. Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka, magtiwala ka, sa may kapal. Nakahanda ang Diyos na umalalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mong tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang hubog sa iyong bukas. Huwag mo sanang akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Akala lang po natin kung minsan di po ba pinahintulutan nga po na dalisayin tayo. Huwag po tayong malumbay kasi po kapahintulutan po talaga yan. Hindi po tayo magiging matibay. Amen po ba? Kaya marahil po ay binibigyan tayo ng pagdalisay ng ating Panginoon upang subukin tayo kung gaano na tayo katapat sa Kanya kasi gusto po niya maging matapat tayo. Amen po ba? So sa kabila naman po ng pinagdaraanan, pag nakita ng Diyos ang ating katapatan, hindi po tayo bibiguin ano man ang ating inimiti sa ating mga buhay. Amen po! Kaya po nawa po ay nakapagbigay po ako ng konting inspirasyon po para sa inyo lahat. Salamat po. Sobrang inspirasyon, Bunso. Nakakaaliw. Nakakaaliw talaga. Hindi natutulog ang Diyos. Amen po ba yun? Sa bawat araw, sabi ko nga, bilang facilitator,
Isisingit ko lang po yung karampot. Sa katotohanan lang po, pagkatapos po ng pagdalisay sa aking kapatid na Pearl, salamat sa Ama. Parang kailan lang, 1 linggo na ngayon, ano po, hindi na malayan, ang bilis ng araw. Salamat sa Ama. At pagkayari po noon, kahapon naman na ospital ang aking ina, sa malayong lugar. Sabi ko po sa aking hipag, ito yung inumin nyo, ito yung ganito yung inumin nyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katawan ng mahal na Apo Kunching, panaligan nyo. Purihin ang Ama. Alam nyo po, bilang isang anak, syempre po, may edad na rin. At tatapos lang magkakaarawan. Parang andun po yung, Ama, huwag mo pong pahintulutan na maging bilang pagkatao. Napakalayo. Subalit, sa kanyang kalooban, sapagkat ba't ayaw po niyang malumbay yung mga anak niyang sa kanya nagsusumamo. Amen po ba yun? Nagtanong ako, sabi ko nung gabi, sabi ko, kumusta na? Anong ginagawa ng nanay ko? Sabi ng hipag ko, nanonood po ng TV. Oh, okay. Magaling na siya. Hoy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, kumbaga po sa isang, sabi ko nga, sa isang movie, hindi masarap ang pelikula kapag ang bida ay walang ginagawa na sinusuntok-suntok, yung sinisipa-sipa. Kailangan talaga kamtin ng isang bida, yung sinusuntok hanggang mamatay. Pero hindi pa hintulutan ng Ama na mamatay. Amen po ba yun? Buhay pa ba ang Diyos? At purihin, dahil may thrill, amen po ba yun? Sapagkat kung wala nga pong pagdalisay, kagaya ng sinabi ni kapatid na Bunso, ni kapatid na Marie, kapatid na Jay, ang mga nagbahagi, wala pong galak. Amen? Naroon po yung gagana ang isip mo, gagana ang puso mo, gagana ang lahat ng buong katawan mo kapag dinadalisay ka. Amen? At kapag gumagana ito, isa lang yung tutunguhan mo na dapat mong hawakan. Ang pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? At muli, tatawag pa po ako ng isang magbabahagi. Tatawagin ko po ang kanina ko pa po siya napansin kaninang tanghali na nakikinig sa banal na Espiritu sa katawan nating Malapo Kunching at hanggang sa oras na ito andito siya. Alam ko po na punong-puno ang kanyang puso ng kapahayagan ukol sa ating Panginoon. Hindi ko man siya kilala, subalit lalapitan ko po siya, ang ating isang kapatid na ito. Anak, kaya mo yan. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Apo Kunching. Sa lahat po ng narito. Siguro po ang mga ilang beses na po yung pagpunta ko po rito, nayaya lang po ako ng kapitbahay ko na nagbalita po tungkol po sa kabutihan po ng Diyos Ama sa katawan po ni Apo rito. Nabanggit niya po sa akin na nagkasakit siya at hindi po niya kinailangan magpa-doktor. Pero hindi naman po yun ang dahilan na mainggan niya akong pumunta. Kasi po, ako naman po talagang lagi naman pong nagpupunta sa mga ganitong gawain. Nung sumama po ako sa kanya rito, dahil ang trabaho ko po sa ibang bansa, pero ang binabalak ko pong puntahan is medyo mahirap po ang pagpoproseso po ng papel. Kaya sabi po niya sa akin, maniwala ka lang at manalig, patuloy kang pumunta doon, lahat ibibigay sa'yo. Ang una pong biyaya na po na natanggap ko, dahil nag-aayos na po ako ng papel, pumunta po ako dito sa pag-uusap. Ang sabi po niya sa akin,
Kapampangan ka ba? Sabi po niya. Sabi ko, opo. Nagagawi ka ba kay Apo Conching? Sabi ko, opo. Pero bago pa lang po. Alam mo, ang pag-aayos ng kay Apo Conching. Sabi niya po, siguro 1 buwan at mahigit lang ito lalabas na to. Salamat po sa Diyos at lumabas na nga po yung hinihintay ko. Kaya buhay po talaga ang Diyos. Kaya totoo po yung lagi pong pinapaliwanag nila dito na manalig lang po tayo sa Diyos kahit ano pong mga pagsubok, hirap at mga dadaanan pa po na binibigay sa atin. Basta't nandyan lang po siya, lagi tayong tumawag. Lahat po malulutasan po natin. Salamat po. Salamat sa Ama. Thank you. Na sabi ko nga, hamping din ito sa isang registration, yung NSO. Salamat po, Ama. Tito na turingan. Salamat po na sa tuwina ay napapabilang ako. Salamat po, Ama. Buhay po ang Diyos! Nakakagalak naman ang anak na ito sapagkat kaninang nagjo-joyful, iilan-ilan pa lamang, pinagmamasdan tayo ni kapatid na Sister Dory. Parang udyok din sa puso kong lapitan siya, Mami. Makapakinig tayo ng iba't ibang kaganapan sa ating mga kapatid. Kasi po, hindi namin ikinagagalak ang makarinig kami ng mga pagsubok. Kung paano nga sa bawat araw, sa aming pagtatabi-tabi doon ng ating minamahal na Apo Conching, ang ating mother of the house, ang ating kapatid na Mami Beth at ang ilang kapatid sa mga sakway, lahat po halos ay may pinagdadaan ng mga pagdalisay. Subalit, naroon ang patnubay ng Diyos. Ang lahat ay nahuhulagpusan sa kalooban niya. Katotohanan po na
Kung hindi man sa amin, sariling katauhan, pinahihintulutan ng pagsubok, minsan po ay sa mahal sa buhay. Kung minsan po, hindi kami